Kapamilya queen of soap opera, may banat sa isang bagong kapamilya actress. Ang kaganapan tingnan ng mga detalye. Sa kamakailang paglulunsad ni Julian Santos bilang bagong ambassador ng sikat na gatas, ibinahagi niya ang kanyang pananaw tungkol sa mga kabataang artista ngayon. Naniniwala siya sa kakayahan ng mga ito at nais nitong makatrabaho ang ilan sa kanila. Sa mga tanong ukol sa mga kabataang artista na gusto niyang makatrabaho, ibinunyag ni Julian Santos na nais siyang makatrabaho sina Catherine Bernardo, Nadine Lustre at Joshua Garcia. Binata rin niya si Charlie Dizon na kasalukuyang bida sa drama na Pira-Pirasong Paraiso, at aniya, masaya rin siya sa pagangat ng lokal na industriya ng entertainment lalo na matapos ang pandemya. Habang natutuwa siya sa masipag mga kabataang artista sa kanilang mga proyekto, may mga payo si Julian Santos para sa kanila. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "Nakakatuwa na ang dami talagang mahusay na bata, naramdaman mo yung depth ng pag-arati nila, naramdaman mo kung gaano sila ka-involved sa projects nila." Si Charlie Dizon, narinig ko siya and I saw a trailer of her movie, sabi ko, mahusay na bata ito, malayo ang mararating nito. Magabayan lang ng tama at mabigyan ng tamang projects, malayo mararating yan. At some point, gusto mo rin sabihin, huwag masyadong involved. Enjoyin nyo muna itong artista kayo kasi darating naman talaga yung punto na karera nyo na pwede kayo maging super involved, pero ngayon, namnamin muna nila yung bawat proyekto na dumarating sa kasi ang daming magaling na writers, batang directors. It's slowly coming back and I'm happy that the movie industry is actually thriving. Kumbaga, nagsusurvive na siya, humihinga na siya uli, hindi na siya 50-50, so it's something to really work forward to. Samantala, sa isang balita naman ay ang Nananahimik ang Gabi na itinanghal na third best picture sa Metro Manila Film Festival 2022 ang namumuno sa mga nominasyon sa 6th Entertainment Editor's Choice Awards for Movies o EDIS na may 11 nominasyon kasamang best picture. Malapit na sa bilang ang mga nominasyon ang mga sumusunod. Ang Blue Room na nagwagi ng Special Jury Prize sa Cinemalaya Independent Film Festival 2022, ang Family Matters na itinanghal na Best Picture sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences of FAMAS 2023 at ang Dollhouse ng Netflix. Ang mga pelikulang ito ay naglalaban-laban din para sa Best Picture. Ang ikalimang nominado para sa Best Picture ay ang isa pang entry ng Cinemalaya 2022, ang Bakit Di Mo Sabihin. Ito ay nakakuha rin ng iba pang nominasyon para kina Janine Gutierrez bilang Best Actress, JC De Vera bilang Best Actor at Real S. Florido bilang Best Director. Ang Best Actress category ang may 6 na nominado, samantalang iba naman ay 5 lamang. Kasali si Janine Gutierrez laban kay Nadine Lustre ang nagwagi ng FAMAS 2023 para sa Greed. Max Eigenman ang nagwagi ng Cinemalaya 2023 para sa 12 Weeks, Kim Chiu para sa Always, Heaven Paralejo para sa Nananahimik ang Gabi at Rose Van Ginkel para sa Kitty's K7. Sa kabilang banda, si JC De Vera ay makakalaban si Ian Veneracion ang nagwagi sa Cinemalaya 2022 para sa Nananahimik ang Gabi. Noel Trinidad ang nagwagi sa FAMAS 2023 para sa Family Matters, Elijah Canlas para sa Blue Room at Baron Geisler para sa Dollhouse na kategoryang Best Actor. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina D. Gutierrez Calma, kay Annalisa B. at kay Melina Montano. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.